May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abot kayang pautang para sa puhunan at pantawid gastos ng ating mga magsasaka bago mag-anihan. Ito ang tinutugunan ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. Mababa ang interes, walang hidden charges at madaling makuha at gamitin sa tulong ng isang multifunctional card. Nasubukan nyo na ba ito? Alamin ang requirements, proseso at iba pang benepisyo ng programa. Tutok na sa Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH ngayong Sabado, August 22, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con.
Papkon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa charm. Charm Papkon. ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal. Pilipinas, oras po natin 14 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Ay, sarap naman. It's a holiday. Sarap din naman ng mga naka-holiday, oh. Sarap matulog, no? Pero hindi na po umuulan, eh. Mainit na, pwede na maglakwatsa. Nag-encourage pa talaga maglakwatsa. It's August 21, 2026, mga kaibigan. Sabi nga po natin, holiday. Kaya chill-chill lang, ha? Samahan niyo pa rin po yung lingkod, ha? Habang kayo po yung nag-chill, nagre-relax. Samahan niyo po ako, ha? May Binauhan. Dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Mahina na po yung yung low pressure area. Na bagyong Neneng dati. Tama ba? Umina na daw po bilang low pressure area yung dating tropical depression Neneng. At lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ay, salamat naman. Wala na si Neneng. Kaya maganda na po ang inaasahang panahon ngayong pong weekend sa ilang lugar na naapektuhan po ng pinalakas na habagat. Pero kanina parang nabanggit ni Sir Dr. Jan Manalo, magiging maulap pa rin po yung ating papawirin, yung ating kalangitan. May mga pag-ulan, thunderstorms, lalo na po dyan sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao sa susunod po na 24 oras. Habagat po ito, ha? Yung mga nasa ang lupa po'y lumalambot. Kayo po'y maging alerto. Ano po? So magpapatuloy daw po hanggang Sabado, hanggang bukas, yung pong maliwalas na panahon na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan, lalo na sa atin dito sa Metro Manila. Ay, sarap maglakwatsa. Yayain ko nga tong aking mga kasama, si Eiza at si Bea. Bea, tara. Nagyaya. At yung mga pag-ulan daw po dyan sa Palawan, medyo makakahinga kayo, ha, Visayas at Mindanao. Kaya mababa yung possibility. Ay, mabuti naman talaga, matutuwa yung bawat pamilya dahil yung ating weekend medyo makakalabas tayo, no? Pero meron pong tropical storm Sodel na binabantayan, minomonitor po ang Pag-asa. Nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at baka daw papasok ng Pilipinas, no? Sa Linggo o kaya po sa Lunes. Ano ba yan? Lunes na naman. Nakagano na naman tayo niya, no? Lunes na naman. At tatawagin po yung Obet. Ha? Bagyong Obet.
At palalakasin na naman yan yung habagat. Kaya, magkulan na kayo ha. Kayo po'y maglaba-laba na. Magkula at magpainit. Magpatuyo ng sampay. Kasi kung papasok po sa ang bagyong Obet, ika-4 na tropical cyclone na po yan ngayong buwan ng Agosto. Dami Okay lang yan, basta pagdating ng bare months, pwede bang wala ng super typhoon dyan? Diba? Tayo'y manalangin. Kasi kahirap ng pinagdadaanan natin dito sa habagat di ba? Ito talaga yung tag-ulan na talagang ang nagdadala po habagat. Tapos meron pa isang low pressure area na mataan daw po dyan sa silangan ng Mindanao. At yan po ay pwede daw pong mag-collab. Sumanib. May collab talaga sa bagyong Sodel. Sodel ba to? Sodel. Ayan, sa mga susunod na araw. Naku po. Ayan ha. So ingat-ingat po tayo sa lagay po ng ating panahon. In the meantime mga kaibigan, tayo po ay magbantay-atay muna. Siguro nagugulat sila. Diba? O yung ating mga miyembro ng DZRH Operation Tulong muna, batiin muna natin bago tayo magbantay-atay. Sabi nila, present. Diba? Mga nakatuto kasi sipag na mga team leader ng Operation Tulong. O sabi ni Orlit, yung aming chief cook ng palugaw na masarap, makapaglaban na rin sa ilang araw na ulan. Makapaglaban na rin. Ayan, pagkatapos siguro sabi niyo, pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan. Ayan, sabi naman ni Aldrin Aranas, sama kami ma'am. Saan ka sasama, Aldrin? Tara, sa Lakwatsa to. Lakwatsa, no? Kadong De Los Santos, ang ating team leader ng Riders at ating disaster team. Good morning sa inyo ha, Riders. And then paring Bong Briones. May mga lifetime ay nakamonitor dyan sa Dasmariñas. How are you today? Speaking of may sakit, pagaling ka ha, Lorna. Lorna Gonzales. Lorna Kulanan Gonzales. Ayan, ng team ng Operation Tulong Team, saan ka na ba? Matatag ba? Ayan. Lorna, pagaling ha, pagaling. Oliver Abad, ang ating team leader ng Operation Tulong Magdiwang. Yan, good morning at nakamonitor na sila. Wow, thank you naman. Ka Jerry Sumagaysay, mga lifetime to ka Saturnino Law, isa pa ito. Talaga naman, pagdating sa mga lifetime ko, kasisipag manood. Ayan. Sa lahat ng isa pa to, isa pang lifetime, si Willie Relador. Batiin ko na si Willie mamaya sabihin sa'yo ni Willie, di mo kasi binibigay yung pagbati. Ikaw talaga. Ayaw kang batiin ni Asa, Willie Relador. From Gapan City. Good morning. Ayan, dyan sa mga taga-Gapan City. Daming nanonood Sige, manood kayo ating mga leader ng Operation Tulong. Kadami Okay. Sige, mamaya bati-bati tayo. Sandali lang. Masisingil ako nito. Puntahan muna natin ang ating bantay-atay. Hatid po sa atin ng Liver Prime. Tuto kayo dito ha. Napakinggan po ninyo kung gaano kahalaga ang atay. Ayan. Diba? Umuulan daw sa Bulacan, sabi ng Sir Ricky Ileto. Team Lapid, Team Lingkod Lapid, meron pala sila, bukas pala yung kanilang batch 2, yung part 2 ng kanilang mission, ng kanilang relief mission dyan po sa lalawigan ng Pampanga, doon po sa mga binabaha pa ring lugar, yung mga baha pa ring lugar sa Pampanga. Kahapon nandyan din sila, I think Macabebe, Minalin, ano pa ba yung mga lugar, diba, na kanilang pinuntahan kahapon. And then bukas yata is sa Smoan. Pero bago dyan, sandaling-sandali na lang ha. Eto na. Babatiin ko na po bago pa magkalimutan. Ang ating pong Supremo, ang napakabait namin na donor dito po sa Operation Tulong. Mahal na mahal ang aming mga pasyente. God bless you more birthdays and more blessings. Senator Lito Lapid-Lapid, sabi ng Mayor Lacaideo. Happy birthday, Sandito Supremo. Happy birthday. Siyempre, alam niyo naman ang Supremo, 'di ba? And the whole Lingkod Lapid, Team Lingkod Lapid. Of course, Sir Ricky Ileto, nakamonitor sila ngayon. Torante Rosales, Ma'am, lahat ng team, Sir Alain, Ma'am Charm, sino pa ba? Lahat na kayo sa Team Lingkod Lapid. Parang, baka mamaya Tito Ray Langit nakamonitor din Ay, Tito Ray, good morning. Happy birthday, Senator Lito Lapid. Sen, thank you so much
sa inyo pong patuloy na suporta sa financial needs ng ating mga may sakit. Ano po, at syempre yung ating mga iniikutan every time na meron pong mga nangyayaring disaster, nandyan kayo lagit partner po ng DCRH Operation Tulong. God bless you, Morsen. Ayan, pagpalain pa po kayo. More biyaya para more din ang inyo pong isi-share sa ating mga kababayan. Ano po? Ayan. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana hindi tayo malasing. Ayan, sana di tayo malasing ng Senator Lito Lapid. Sen, sabi ng mga pasyente, happy birthday daw po. Ayan. Okay. Mamaya, hindi sumasagot ang Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Hindi ba sumasagot? Tama ba? Hindi sumasagot. Governor Daniel Fernando. At gusto nating, siyempre, naghihingi ng update yung mga taga Bulacan. Kahapon pa. Sabi, naglilibot kahapon, hindi natin nakausap at nakakwento. Anyway, mga kaibigan, eto na, punta na po tayo sa ating Bantay Atay. Hatid po sa atin ng Liver Prime. Ayan tutok po kayo dahil marami po kayong matututunan dito sa pamamagitan po ng ating pong interna mula po sa ating Bantay Atay hatid ng Liver Prime, Dr. Jenny Lee Nagkawili Conde sa ating pong pakikipagkwentuhan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. At para po sa oras na rin natin ngayon ulit, oras na para sa Bantay Atay, hatid sa atin ng Liver Prime. Alam niyo ba na ang ating atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan ang ating katawan? Dahil nga po sa ating stress, puyat at ating pong lifestyle, mahalagang mas maging maingat sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin kung bakit mahalagang atay sa pangkalahatang kalusugan at mabuting pangangatawan. Makakasama po natin muli ngayong umagang ito si Dr. Jenny Agkawili Conde upang bigyan tayo ng dagdag kaalaman para sa pag-aalaga po ng ating atay. Hi Doc Jenny, good morning! Good morning, Miss May, at sa lahat ng nanonood dito sa Bantay Atay. Ayun na po, pag-usapan natin, bukod po sa lifestyle modifications, ano po ang ginagawa ng liver supplements sa pagsuporta po sa kalusugan ng atay natin? Mahalagang matandaan natin, Miss May, na ang liver supplement ay hindi kapalit ng lifestyle modification or healthy lifestyle. So, ang healthy lifestyle, yung pagkakaroon ng tamang timbang, mag-maintain ng healthy diet, at mag-maintain ng exercise, at kontrolin ang blood sugar, cholesterol, at tamang timbang ng pasyente, ang cornerstone of management ng fatty liver. Ang liver supplement ay tumutulong sa pagbabawas ng taba ng ating atay. So tumutulong siya sa pagbabawas ng pamamaga ng ating atay. Pinoprotektahan niya rin ang ating atay sa harmful na oxidative stress na tinatawag natin na pwedeng mag-cause ng pamamaga ng ating atay, at sinusuportahan niya ang araw-araw na gawain ng ating atay. Pero gayon man na meron tayong mga liver supplement, wala pa rin kapalit ang lifestyle modification. Pag-usapan natin gaano ba katagal karaniwang iniinom ang liver supplements bago po makita yung epekto nito? Actually, Miss May, as early as 2 to 3 months, nakikita natin na yung pamamaga ng atay pwede nang mabawasan sa tulong nitong mga liver supplement, or as early as 3 to 6 months, pwede na rin niyang mabawasan ang sobrang taba sa atay ng ating mga pasyente. Ayun. So, napakarami po nating natutunan ngayon kay Doc Jenny tungkol po sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Tandaan po, ang liver care ay bahagi ng isang healthy lifestyle. Kasabay po ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at regular na paggabay po ng doktor. Kaya naman, kung may diabetes, high cholesterol, overweight, o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay.
Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibin, phosphatidylcholine powered by phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Visit the Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta ng inyo pong atay. Sabay tayong magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42 pesos 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Ayan po mga kaibigan ng ating Bantay Atay, hatid po sa atin ng Liver Prime. Ayan. Maraming salamat Doc Jenny Lee Nagkawili Conde. O kayo po ha, sana may natutunan kayo para ingatan po ninyo ang inyong atay. Ano po? At syempre nandyan ang Liver Prime na laging nagpapaalala po sa atin. At ito po ay sabi nga natin ng Liver Prime ay gabay po sa liver supplements. Oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Fabton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Fabton, amoy nakaka-joyful!
Lipton. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin 35 minuto makalipas po ang 10:00 ng umaga. Mga kaibigan, ang lalawigan po ng Bulacan ay naideklara na po na nasa ilalim po ng state of calamity dahil nga po dun sa mga naranasang malawakang pagbaha dahil po sa isang linggo na to, may isang linggo na yatang mga pag-ulan-ulan eh. Oo, so syempre kapag ka po ganyan para mas mabilis yung tugon sa pangailangan po, lalong-lalo na po yung mga lugar na binaha. So alamin natin, hingi tayo ng update mula po sa kanilang butihing gobernador ng lalawigan. Ayan, Governor Daniel Fernando. Governor Daniel, sir, magandang umaga po. Good morning. Yes, good morning, May. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng DZRH. Maraming salamat po. Governor, kumusta po kayo? Kumusta na ang Bulacan ngayon? Meron pa po bang mga flooded areas dahil idineklara na rin po kayo, nagdeklara na kayo ng state of calamity? Opo, may mga tubig-tubig pa rin pero nag-subside na, bumaba na ng konti. Kahapon ay yung mga coastal area po natin nasa 2 feet na lang, mga 2 feet, 2 feet na lang. Tapos yung iba pa na lugar katulad ng Kalumpit, Lagunoy, meron pa rin, may tubig pa rin. Alam mo naman, pag Lagunoy, kahit trikang araw, may tubig dyan kasi nga, yun because of the high tide. Yun. So, yun, meron pa rin, lalo na itong bandang San Miguel and May Sulaw at itong mga bandang May Sulaw, yung sapang bayan, yan yung bandang bandang Pandukot, dyan sa lugar na yan, sa May Kalumpit. Mataas pa rin kahapon, nasa 3 feet pa rin. Pero ngayon, ay bumaba na siya because kahapon umaraw, di ba? Umaraw kahapon at ngayon umaaraw pa rin, kaya bababa na po yan. Yun lang, yung passable naman lahat. Kahit pumpan, passable yung ating mga kalsada may at
Governor, yun, kapag po ba na ganito, no, dahil ay ilang araw na rin, mahigit isang linggo na rin naman pong naulan talaga, no, doon sa mga unang araw ng ragasa ng baha, dyan po sa lalawigan ng Bulacan, ano-ano pong mga bayan yung mga unang naapektuhan at meron po bang mga inilikas, kinailangang ilikas dahil doon sa matataas na pagbaha? Ano po yung pinakamataas na binahang bayan? Yung thunderstorm, itong nangyaring Maymay, umabot kami ng 11,000. Yung ating mga evacuees. Opo. Individual yun, ano? Opo. Tapos, naging 8, tapos bumaba ng 5 kasi dahan-dahan nawawala yung medyo, di ba, nagpahinga yung ulan ng isang araw? Yun. Yun, 5, naging 8, 5, naging 4 ngayon. At kahapon 4. Ngayon, naglipatan na rin yung iba, nagbalikan na. Pero meron pa rin mga naiwan. Ang mga unang nalulubog talaga dyan, yung mga catch basin niya, ang mukha ng Kalumpit Agunoy, yung Pulilan. At, of course, itong Malolos at itong Balagtas, yan, ay nagiging biktima na rin ng high tide yan. Yung part ng Giginto, at yung part din ng Bukawi at Marilao. Almost yan, dyan sa may kabaan na yan, may kawayan, meron din. Yung kabaan na yan, pagpasok mo ng Bulacan, yung may kawayan, Marilao, Balagtas, Bukawi, yan, Giginto, yan, may mga part na talagang binaha dyan, lalo na sa mga nasa geohazard. Kasi tumataas yung ilog di ba? Tumataas yung ilog So kaya hindi makalabas yung tubig ang gagaling sa ulan kasi tumataas din yung dagat at nagkakaroon ng high tide. Opo. Yan po yan. Kaya binabaha. Ngayon, yung mga nagagaling naman ng Pampanga ay nagagaling ng yung mga catch basin naman. Catch basins. Yung mga Gunoy, Kalumpit, Pulilan, mga catch basin yan Yan yun. So, bumababa ang tubig nagagaling ng Pampanga. Opo. Itong Marilao, nagagaling naman yung Santa Maria, yun din. May part din doon. Nagagaling naman ng upstream. Yun. Kaya, alam mo naman, ang Bulacan catch basin to Opo, diba? Talagang catch basin. So, Governor, alam natin na naging sentro talaga ng controversial issues ang Bulacan pagdating sa mga flood control projects. Right after nung napunta dyan ng Pangulong Bongbong Marcos, ano ba yung mga naging napag-usapan ninyo? At ngayon po ba, medyo mas mabilis ba yung nag-subside yung mga baha? Meron po bang nagawa? Kahit papaano na paraan para yung baha ay mabilis na bumaba. Alam natin, sabi nyo nga, catch basin po kayo, may mga kasi pagkaganyang umaraw na, di ba? May mga bumababa pa rin tubig na nagagaling dyan sa kabundukan, dyan sa bandang Pampanga, especially. May mga dumadaan pa rin yan. Pero hindi naman ganun kalakas. Hindi naman ganun kalakas. Pero sa totoo lang, siyempre, sa mga nangyaring intriga na yan, di ba? Mga nangyaring mga issue na yan, ay medyo masama sa kalooban namin to, mabigat sa kalooban namin na ang dami pa lang project Bakit hindi nangyari, di ba? Bakit ganito pa rin ang nangyayari sa lalawigan ng Bulacan? At nagulat kami dahil napakalaking budget pala. I'm not aware of pag anong kalaki yung budget na nangyari sa atin. Nangyari sa amin. At mayroon pala mga project na nakalaan na marami na flood control. Pero bakit hindi nagawa? Bakit hindi ginawa? Okay. Diba? Yun ang nangyayari. Kaya sa totoo lang, siyempre, itong nangyari, itong nakarang itong habagat at pagulan na to ay tumaas itong baha at talagang siyempre laging mapapaisip yung ating mga kababayan doon sa flood control na yan. Pero Governor, meron po bang kahit papaano naging solusyon after ng mga na yan, controversial na yan? May mga ginawa ba? Partikular ang ating national government para nang sa ganun lalong-lalo na yung mga matagal ang tubig baha nalulubog sa tubig baha ay bumababa, mabilis. Meron ba? Kaya nga, itong nakaraang buwan,
di ba nagpalit sila ng mga bago opisyalis dito sa Bulacan ng DPWH, kaya kinausap ko lahat. Nagpatawag ako ni meeting sa kanila na kinakailangan ay, kasi nagawa ako ng executive order na kinakailangan dadaan muna sa amin, i-inform kami, makikipag-ugnayan sa amin kung gagawin sila ng project. Yun naman ang ating executive order. Kaya nga miniting ko sila, tinanong ko kung ano bang nagiging plano sa flood control. Wala daw magiging budget sa flood control. Kung ano rin nandyan na budgetan, tatapusin nila. And now, palagay ko wala pa wala pang ginagawa So wala kahit na ano pang nagawa. Wala pa pong nailagay, walang naging anong tawag nito, kahit ma-prevent lang yung matataas na baha, wala pa po. Wala. At kami nag-dredge kasi yung provincial government. Even dredging po, wala po ba? Walang ginawang malawakan dredging? Palagay, kami nag-dredge kami talaga. I don't know sa kanila na kasi tinanong ko sila kung ano bang ito ba continuous alam mo naman, nagpalit ng bagong opisyalis, kaya medyo ganun pa rin. Wala pa. So walang nakaabang pa rin sila. So I don't know kung nagkaroon na sila ng dredging o malawakan dredging. Kasi nung mga nakaraan taon, tinatanong sila kasi nagde-dredge kami, kasi nanghiram ako sa kanila ng bako. Wala silang maipakitang bako kasi sirado yung mga bako nila. Hindi ba? Ganon Ate, mukhang kakaunti lamang yung bako nila na nakakuha pa sa ibang lugar. Iba, sira pa. Noon, yung mga nakaraan noon, hindi pa naiisiyang flood control na yan. Sa totoo lang. So ngayon... Kami mismo, gumawa kami ng paraan para magkaroon kami ng bako, bumili kami, nag-dredging kami. Opo. At yun ang ginagamit ninyo sa dredging. Okay. Pero ngayon po ba, ano pong na-obserbahan ninyo, mabilis na bumaba po yung tubig? Or ano po? Yung mga dati pong nananatili yung tubig yata? Mabagal. Mabagal pa. Okay. Hindi ganun pa rin. Wala pa rin. Kinakailangan talaga. Kaya nga ito Kaya nga yung aming inunukalang megadike ay pinupush natin sa ating national government Nasa yung megadike Opo. Yun doon na ito yung pinaka project na talagang makakabawas talaga ng malaki sa bahad dahil ito yung haharang sa high tide Yan At bukod doon sa rainfall, siyempre mayroong pumping station para doon sa rainfall. Ganon yun. Well, sa totoo lang nagulat din kami dahil may mga budget palang ganyang kalalaki. Yun. At kaya nga sabi ko sa kanila, do I need to create an executive order regarding do sa dapat inform kami, dapat kami. Hindi na siguro kailangan sa protocol yun para makita naman namin na meron mga project. Kaya nga nag-create tayo ng executive order para siyempre dumaan talaga at makita namin talaga na may gagawin sila because of the acceptance. Opo. Ayun. Governor, kayo po sige po, go ahead po. Ito kasing acceptance ito ay kung ang pagkakaalam ko tinanggal ito nung mga nakaraang taon. Tinanggal itong acceptance sa mga kapitan, mga mayors. Yun namin na-monitor ito, lalo. At hindi rin dumaan sa amin talaga. Sa totoo lamang. Kaya ngayon, iyan pa rin. Kaya ngayon, iyan pa rin na inyong problema. But anyway, doon po sa deklarasyon ng state of calamity, kumusta po yung mga naging tulong natin doon sa ating mga kababayan? Na ipaabot naman po lahat, Governor. Alam po namin na monitor namin kayo po yung nag-iikot naman. Ano po? Yes, opo. At patuloy po kami namamahagi ng mga relief goods, ng tulong. At ako mismo personal na pumupunta talaga para makita kayo yung kalalagay na aming mga kababayan. Kasi gano'n naman talaga. Basta baka kami dalawa ni Vice Gov ang bumababa kasama yung mga board members. Yan, kasama yung ibang mayors para makita namin yung kalalagayan nila. Kahit yung mga mayors na sumama, ganyan, para makita nila. At yung mga mayors naman namin nagbibigay naman ng mga relief goods. Lalo po ngayon,
nag-declare tayo ng state of calamity. So, ayan, siguradong may ilalabas na pera para mailabas nila yung pera para makapagbigay ng katugunan, ng gusto sa ating mga kababayan. Yan yun. Ang mangyayari. So, mingiring kami ng tulong sa DSWD at nagbigay naman din ng tulong. Ayun, pero hindi sapat kaya kaya nag-declare tayo ng state of calamity dahil marami, talagang ang dami rin mga nangyaring na nasira, ganyan. Bina talaga. Opo. Ganyan. Okay. Napakarami. So meron kayong mensahe para sa mga taga Bulacan, Governor? Go ahead po. Yan, yun po. Ang mga taga Bulacanyo, alam naman natin na tayo ay masari na tayo sa paano actually, pero siyempre masakit sa kalooban natin na kinakailangan ma-solve natin to dahil matagal na po tayong nagsasakripisyo sa baha. So, kailangan naman nating makaramdam ng ginhawa. Hindi po ba? Hindi puro hirap. Yan po, kaya wag po tayo mag-alala at ginagawa po naman namin ang aming magagawa. Lalo na pong itong project na Coastal Road Flood Control, pinupush po natin para at least ay malaking kabawasan ito pag nagawa. Itong nabudgetan ito ng national government, na pag-aralan nila. Opo. And naniniwala po tayo na itong binigay nating feasibility study, mabigyan ng feasibility study, ay maayos po ito. Opo. So, lagi po tayong manalangin sa ating Panginoon. Dagdag po ang panalangin, huwag po tayong bibitaw. Ganun po talaga, nasa pagsubok po tayo. Pagkatapos ng energy crisis, eto naman tayo, mga kalamidad naman. Opo. Basta, tibayan po natin ang kalooban natin at alam ko naman na ang Bulacanos ay matatag. Ano po? Opo. Maraming salamat po. Governor, Thank you, Maya. Governor, isa na lang po, no? Kasi remember, baka meron kayong update, ano? Doon po sa mag-iina, kabilang po yung 2 anak na natagpo ang patay sa loob ng isang kotse dyan po sa San Rafael. Any update dyan, Governor? At ano po yung tulong na Hindi pa ako makapagbibigay ng total update, pero according sa PMP natin, it's a romance. Parang something like that. It's a love romance. Yung motibo. Parang merong isa inatagpuan nung 2 bata tsaka yung nanay ata yung kasama sa kotse. Lumapit na po ba sa inyo humingi ng tulong yung pamilya? Wala pa. At yung pinapaimbestigahan ko pang mabuti kung saan na nakatira yung mga yan, pero taga-Baliwag daw. Taga-Baliwag. Okay. Maraming salamat, Governor. Thank you po. Opo, thank you. Maraming salamat, mga kaibigan. Governor Daniel Fernando po ng lalawigan ng Bulacan. Mga kaibigan, meron na lamang tayong 10 minuto, alas 11 na ng umaga. Doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin, dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po, ma'am. Sa 2028. Kung papalarin, ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atlitang Pilipino. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahanda sa ating balitan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Cleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Ayun ngayon, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang ngayon. Alam namin, nangaasar lang siya. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko lang Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo. Hindi ka niya mahal. Hindi ka niya mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer News. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. DZRH Operation Tulong. Oras po natin. Naku, meron na lamang tayong 3 minuto. Alas 11 na ng umaga. Ayan. Actually, meron tayong pasyente pero ito yung hindi natin nakausap yata the other day. Hindi ma-establish yung kanyang linya. But anyway, siya po'y ating tutulungan. Si Ate Jessica Ortilano Pradas. 28 years old, taga Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. So siya po yung may 3 anak. Tapos maliliit pa, may nag-aaral. So kailangan niya nung kanya pong sagamutan ng tulong. So sabi ko agad-agad ibigay ka agad yung tulong mula kay Senator Lito Lapid. Na nagbe-birthday po ngayon. Ayan, Senator Lito, happy birthday Lapid. Ayan. And 3,000 pesos mula sa team anong tawag nito? Tropang Matulungin ni Mayor Lacaydeo Macalma ang Manila Travelers. So that is 3,000 pesos. So 5,000 pesos yung tulong para po dyan sa ating pasyente na si Jessica Ortilano Pradas.
Mga kaibigan, puntahan muna natin. Hingi tayo ng update kaugnay pa rin po nung nangyaring insidente, no? Shooting incident dyan po sa Zamboanga, no? Particular sa Ateneo de Zamboanga University. Puntahan natin ang Department of Education. Oo, nagkasa daw ng nationwide drill para po sa school attack. Alamin nga natin. Detalye niyan, RH52 Edniel Parosa. Edniel? Edniel, go ahead. Okay, balikan natin si Edniel. Puntahan muna natin si RH19 na Nolasco, ang Bureau of Customs. Pinaubayan na daw po sa Philippine National Police yung investigasyon. Yan po sa Zamboanga school shooting, no? Nanindigang may kapabayaan ng Customs Police Chief na ama daw po ng suspect. Alamin nga natin detalye. Tina, go ahead. Miss May, naniniwala nga si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na may kapabayaan talaga ang ama ng suspect sa school shooting sa Ateneo de Zamboanga University na si Zamboanga City Port Customs Police Chief Lieutenant Lars Halani. Ang kay Nepomuceno, bagamat pinauubayan na nila sa Philippine National Police ang investigasyon, makikita namang may kapabayaan talaga ang tatay ng bata na dahil sa nauna na itong narilib o nirelieve sa pwesto, parang bigyang daan nga ang investigasyon. Pakinggan natin si Nepomuceno. Kahit ano pa ang patungo ng investigasyon, meron talagang kapabayaan. Di ba? Kung iisipin mo nga, parang formalidad na lang yung investigasyon. Ano? Subalit may due process pa rin tayong binibigay dahil yan ay tinatakda naman ng batas. Ang due process ay karapatan ng lahat ng Pilipino. So yan ay iginagalang natin. Subalit, kitang-kita naman natin na may kapabayaan dahil nga bakit nasa bata, bakit nasa kotse yung dalawang baril at hindi niya hawak. At kung nasa kotse man yun, dapat nandun siya. Kasunod ng insidente, mahigpit na babala ni Nepomuceno sa lahat ng kawani ng BOC kahit isang pagkakamali lamang. Hindi ito palalampasin at pananagutin sa batas ang sinumang magkakasala, anuman ang posisyon o nakaraang magagandang nagawa sa ahensya. Pakinggan natin si Nepomuceno. Ngayon, kung ikaw ay nagkamali o nagkulang dahil hindi mo ginawa yung sapat na pangangalaga dyan, mananagot ka sa batas. Regardless kung sino ka, kung magaling ka, kung ikaw ay tapat sa iyong trabaho, pag ikaw ay nagkamali, minsan lang, ikaw ay mananagot sa batas. Ito, si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina Nolasco, Manila Girl. Balikan natin si RH52 Edniel Parosa. Edniel, go ahead. May inanunsyo ng Department of Education na pagsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa susunod na Martes, 25 ng Agosto. Batay sa memorandum ng kagawaran na inilabas ngayong umaga, bawat regional office ay natasang tumukoy na eskwelahang pagdarausan ng pagkasanay habang lahat naman ng mga paaralan ay kailangan magsagawa ng sariling drill kahit sa hiwalay na petsa. Paaralan ng DepEd, dapat gawing priority ng mga eskwelahan ang kaligtasan at psychological well-being hindi lamang ng mga learner kundi maging non-teaching personnel. Dapat din umanong appropriate sa edad at trauma-informed ang gagawing mga pagkasanay. Kasabay nito, tinagana na ng DepEd ang School Disaster Risk Reduction and Management Teams sa bawat campus. Isasagawa itong active school attack drill kasunod pa rin ang serye ng mga mass shooting sa loob ng mga eskwelahan. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, grupo po ng manggagawa sumugod sa isang sangay po ng International Giant Logistic Company dyan po sa may Quezon City. Ang usapin po nila, pasweldo. Ibalita mo yan, RH5, Val Gonzales. Val? May nanganganib umano ang trabaho ng 436 na mga Pilipinong manggagawa ng DHL. Isa sa tinuturing na pinakamalaking foreign logistic company na nasa bansa. Ito'y dahil sa deadlock sa kanilang CBA negotiations. Inakusahan ng grupong na itong grupo ng mga manggagawa ang ginagawang umano'y union busting ng pamunuan ng DSL Supply Chain Warehouse na nasa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa grupong Akbayan Youth at grupong Sentro, tumatagal na raw sa ikalimang araw ang welga ng DHL United Workers Union na nagsimula pa noong araw ng Lunes dahil dito'y sinugod ng grupo
ang isang outlet ng DHL dito sa Timog Avenue, Quezon City para magkilos protesta. Giit nitong Siakbayan Youth Chair Kayla Meneses, hindi sagabal sa negosyo ang pagbuo ng union kundi karapatan ng manggagawa. Dahil dito'y nananawagan ng grupo sa management ng DHL na itigil ang panunupil, igalang ang union at bumalik sa negosasyon para sa mahigit 4 na rang manggagawa na nanganganib na mawalan ng hanap buhay. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Arch5 Val Gonzales. Samantala pahabol lang again yung pagbati po para sa kaarawan ng Supremo Senator Lito Lapid. Nakatutok pala sa atin ngayon sina COS again. Ulitin natin attorney. Ayan, nandyan din pala si COS Sir Ricky Leto, and of course si Attorney Abel. Nakikinig pala ngayon. And of course Sir Ryan Reyes. Ayan, si Laymar. Ayan, at sa lahat po ng lingkod Lapid. Alam ko kasama niyo ba si Sir Mark Lapid? Si Bokal Maynard Lapid. Ayun. Okay. So, kahapon pala yung kanilang mga pinuntahan para dun sa pamamahagi ng mga food packs ay dyan po sa Minalin, sa Macabebe, Masantol at Candaba. And then sa Sabado po bukas ay iikot po ang lingkod Lapid team dyan po sa Sasmoan at Guagua, Pampanga. Yun, no? Ayan, si Flor. Ayan, maraming salamat. Team Lingkod Lapid, thank you very much at natulungan yung ating mga kababayang mga binaha dyan po sa lalawigan ng Pampanga. Happy birthday, Senator Lito Lapid! At happy birthday kay Jeric Sasil. Oo nga pala, nagpakain na si Jeric natin Jeric Sasil, happy birthday Jeric! Oo, ang sarap ng maha. Ayan. Maraming salamat sa ating mga intern, ang sisipag ng Cavite State University dyan sa Capsu Imus Campus. Si Ann lang ang napasok, wala si Mitch, si Chance, at saka si Mickey. Thesis. Ayan. Happy birthday sa lahat pa rin ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat. Ayan. Of course, nandyan si Aiza Gabriel at si Bea Solano. Minus mo lang ating EP, Ina Perlesoro. Thank you. Maraming salamat, Het Del Moro. At syempre sa ating RHTV. Ako naman yung ginauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon sa Public Service Hour.